Ang mga munting dalaga. Ito ang kwento noong nagdaang panahon. Ang kwento ng 4 na magkakapatid, sina Meg, Joe, Beth at Amy. Nakatira sila sa isang maliit na bahay ng isang maliit na bayan. Mahirap lamang sila. Pero hindi kailanman humiling ng labis ang 4 na magkakapatid sa kanilang mga magulang. Bata pa si Meg at ubod pa ng ganda at talino. Parang lalaki namang kumilos si Joe at pangarap niyang maging isang manunulat. Mahiyain naman si Beth, malumanay at mabait, at si Amy ang pinakabata sa kanilang lahat. Siya ang pinakamaganda sa kanilang magkakapatid. Malapit ang loob ng magkakapatid sa isa't isa. Pinahangaan sila ng ibang tao sa nayon at binansagan silang mga munting dalaga. Isang araw, may pumuntang sundalo sa kanilang bahay upang kunin ang kanilang ama sa hukbo dahil may digmaan noon. May sulat ako para sa inyo. Kinakailangan mong manilbihan sa hukbo para lumaban sa digmaang ito. Maghanda ka na. Nalungkot ang buong pamilya sa balita. Tatay, wag ka na lang pong umalis. Mga anak, kailangan kong umalis. Isang karangalan ang lumaban para sa iyong sariling bayan. Pero kailan kayo babalik? Babalik ako bago magtagulan. Huwag na kayong umiyak. Meg, ikaw na ang bahala rito. Po, tatay. Pagkasabi nito, umalis na ang kanilang ama kasama ng sundalo. Ilang araw pa lang siyang nawawala. Naghirap na ng lubusan ng kanyang pamilya. Wala silang sapat na pera para bumili ng pagkain at gamit sa bahay. Meg, puspusan na ako magtrabaho para kumita ng pera. Pero nahihirapan talaga ako. Huwag po kayo mag-alala, nanay. Ilang araw na lang naman. Babalik din si tatay at magiging maayos na ang lahat. Pero habang wala siya, kailangan din natin lumaban. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit pa kasi may digmaan? Ako rin po. Isang araw, nakatanggap sila ng sulat mula sa opisina ng mga sundalo. Anong sabi, Meg? Pinapaalam po nila sa atin na malubhang nasugatan si tatay sa digmaan. Nasa ospital siya ngayon at kailangan daw ng isa sa ating pumunta doon para alagaan siya. Naku, kailangan kong pumunta doon. Pero paano? Wala akong pera para maglakbay. Anong gagawin ko? Po kayo mag-alala, nanay. Sige po, mag-impake na kayo. Ako na pong bahala. Umalis si Joe ng bahay at pagbalik niya kinagabihan, may dala-dala na siyang pera. Ito na po, nanay. Malamang sapat na yan. Saan galing ang perang to? Binenta ko po ang buhok ko at yan ang binayad sa akin. Naku, naku! Binenta mo maganda mong buhok? Wala po yun, nanay. Pero Joe, pwede naman tayong umisip ng ibang paraan. Bakit ito pa ang ginawa mo? Hindi na bali, tutubo naman ulit yan eh. Hahaha. Hindi makatulog si Joe ng gabing yun. Tahimik siyang umiiyak sa kanyang higaan. Ilang saglit pa, lumapit si Meg at inakbayan ng kapatid. Nagising si Joe nang maramdaman ito. At nang makita si Meg sa kanyang tabi, niyakap niya ang kanyang ate. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat ng ito. Nang umalis ang kanilang nanay patungo sa ospital, naiwan ang mga magkakapatid para mamahala sa bahay. Sila mismo ang gumagawa ng gawaing bahay, naglilinis, nagluluto at masayang naglalaro. Isang araw, nagkasakit si Beth. Mataas ang kanyang lagnat at nanginginig siya sa lamig. Inalagaan siya ng kanyang mga kapatid, ngunit hindi nawawala ang kanyang lagnat. Nag-alala silang lahat para sa kanya. Tumawag na tayo ng doktor. Pero paano yung gastusin? Paano natin babayaran yung doktor? Wala na tayong pera. Meron akong konting barya. Pero kulang pa rin yan. Hayaan nyo na. Gagaling din naman ako eh. Tatawag ako ng doktor. At ang pambayad? Intindihin muna natin ang paggaling ni Beth. Umuulan ng nyebe ng araw na yon. Pero umalis pa rin si Joe patungo sa bahay ng doktor. Pinaliwanag niya ang sitwasyon at pumayag naman ang doktor na bisitahin si Beth. Nasuri ko na siya. Mataas lamang ang kanyang lagnat. Pero huwag kayong mag-alala. Gagaling din siya agad. Ay, mabuti naman po kung ganon. Kaya lang po. Ano yon? Dok kasi.
Aba, Iha, bakit ka ba nahihiyang magsalit? Doktor, wala po kasi kaming perang ipambabayad sa inyo. Pero pwede niyo pa rin po bang gamutin si Beth? Ganun ba? Huwag kayong mag-alala. Gagamutin ko pa rin siya. Tungkulin ko yon. Sisingilin ko na lang ang mga magulang ninyo pag nakabalik na sila. Maraming salamat po, Doktor! Binigyan ng doktor si Beth ng gamot. Inalagaan naman siya ng kanyang 3 kapatid. Bumaba na ang kanyang lagnat pero nasasabik pa rin siyang makita ang kanilang nanay. Nanay, gusto na kitang makita. Nasaan ka na ba? Uuwi na po kayo. Parang awa niyo na, nanay. Beth, huwag ka nang umiyak. Babalik din si nanay. Pag magaling ka na, susulatan natin siya. Gusto mo ba yon? Oo nga, tama. Malapit na siyang umuwi. Sa sandaling iyon, dumating na ang kanilang nanay. Tuwang-tuwa ang magkakapatid nang makita siya. Nanay! 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 Mga anak, kamusta na kayo? Masaya akong makita kayong lahat. Tuwang-tuwa rin si Beth nang makita ang kanilang nanay. Huwag kang mag-alala, anak. Ako na ang mag-aalaga sa iyo ngayon. Mula noon, si nanay na ang nag-alaga kay Beth. Gumaling na siya pagkaraan ng ilang araw. Pagsapit ng taglamig, nag-alala si Meg para sa kanyang pamilya. Nanay, kailan po uuwi si tatay? Malubha ang kanyang sugat. Nabali ang isa sa kanyang mga binti. Pero mabuti na siya ngayon. Huwag kayong mag-alala at malapit na rin siyang makauwi. Sabik na kaming makita siya. Alam ko yan, anak. Sana nga wala na lang mga ganitong pagsubok sa buhay. Huwag niyo pong sabihin yan. Ang mga pagsubok na ito ang magpapatatag sa atin. May dala silang aral na magiging susi ng pag-ahon natin sa hirap ng buhay. Tama ka, Meg. Pagkalipas ng ilang araw, bisperas na ng Pasko. Nakakuha sila ng Christmas tree para sa kanilang bahay. Ngunit gusto rin ni Amy ng isang regalo. Sana bigyan ako ni Santa Claus ng bagong damit ngayong Pasko. Sana makita ko na ang aking prinsipe. Gusto ko ng malaking piano. Ano naman ang hiling mo, Meg? Gusto ko lang po sanang magkasama-sama tayong lahat ngayong Pasko. Ako rin, anak. Malungkot ang pamilya sa araw ng Pasko dahil walang natupad sa kanilang mga hiniling. Pero nalungkot man sila, hindi pa rin sila nagreklamo. Kaawa-awa ang pamilya dahil niwala silang pera upang makabili ng almusal. Bigla na lamang may kumatok sa pinto. Sino kaya yon? Sino yan? Sino yan? Titingnan ko po. Teka, Amy, sandali. Bumukas ang pinto sa hangin at nakita nila ang kanilang tatay sa labas ng pinto. Sinalubong nilang lahat ito. Tay! Oh, mga anak ko, nasabi ko sa inyo. Salamat at nagkitang muli tayo. Ito ang pinakamagandang regalo ngayong Pasko! Salamat, Santa! At dahil nabuo muli ang kanilang pamilya, masayang-masaya nilang ipinagdiwang ang araw ng Pasko.